Paborito niyo din ba ang cheese pandesal with malunggay? Ito ang pandesal na hindi na kailangan masahin pa. Pero tingnan niyo naman ang sarap-sarap at ang lambot-lambot pa rin. At mas pinahealthy pa ang ating pandesal dahil sa malunggay. At napaka-cheesy din itong pandesal natin. Bagay na bagay sa kape mo. Kaya tara, luto na tayo ng pandesal. At ito, fresh malunggay talaga ang gagamitin natin at i-chop lang natin ito ng pinong-pino. At 1/4 cup lang ang kailangan natin. At dito sa ating mixing bowl, maglagay lang ng 100 ml ng warm milk, 1/4 cup sugar, at 3/4 teaspoon ng yeast. I-mix-mix lang natin ito hanggang sa matunaw ang ating asukal. Tsaka natin ilagay ang isang itlog. At 1/8 cup ng oil. At i-mix-mix lang natin itong mabuti. At ilagay na natin ang 1 1/4 cup ng all-purpose flour, pero 1 cup lang muna ang ilalagay natin. At lagyan lang natin ng konting asin. At ilagay na natin ang na-chop natin kanina na malunggay. At i-mix-mix lang natin ito gamit ang ating spatula. At ihalo na natin ang natirang 1/4 cup ng all-purpose flour. At i-mix-mix ulit natin ito mabuti hanggang sa makabuo tayo ng dough. Ayan po, medyo madikit talaga ito pero okay lang po yan. At dito sa ibang mixing bowl, nagpahid na ako dyan ng mantika. At ilagay na natin ang ating dough. Naglagay lang ako ng mantika sa kamay at ganyan lang po ang gagawin natin para hindi dumikit at mag-dry ang ating dough. Takpan lang natin ito ng malinis na tela or plastic at i-rest lang natin ng 1 hour. After 1 hour, ayan na po ang ating dough. Mag-dash lang po tayo ng konting harina para hindi dumikit ang ating dough. Ang bango talaga ng pandesal pag bagong luto, lalo na pag may mainit na kape. Ang sarap-sarap. At pwede na natin i-cut itong ating dough ayon sa gusto nating laki ng ating pandesal. At sundan nyo na lang po ang ginagawa ko sa video. At ilalagay ko na lang po ang mga ingredients sa comment section sa baba at sa dulo nitong video para kung gusto nyo gayahin ang ating recipe, madali nyo lang po masundan. At gawin lang natin ito sa lahat. At pwede na tayo mag-coat ng breadcrumbs. At gawin lang din natin ito sa lahat. At kapag nalagyan na natin lahat, takpan lang natin ito ng plastic at i-rest ulit natin ito ng 1 hour. After 1 hour, nag-double size na ang ating dough. At ready na po ito para ilagay natin sa ating mini oven. At lutuin lang natin ito ng 180 degrees Celsius for 20 minutes. At ayan na po, luto na ang ating napakasarap na cheese pandesal with malunggay. Mga kakusina, itong recipe natin ay pwede rin po sa kawali. Ang sarap! Kasi fresh malunggay talaga ang nilagay natin. Kung gusto ka gumawa nito at wala kang oven, pwede naman po ito sa kawali. Maraming salamat hanggang sa susunod po!